Kung ang pagmamahalan ay galawang pandalawahan, bakit kung kailan pa tapos na ang pagharap sa altar at sumpaan, abay doon ka pa biglang maaasar? Bakit matapos ang ilang taon ang parte ng panata tungkol sa pagsasama sa hirap at ginhawa ay natanggal na yung pangalawa at hanggang hirap na lang palagi ang usapan nila? 2 taong pinagbuklod upang maging magkatuwang sa buhay, pero yung isa palaging sablay. Paano kung sa isang pagsasama, iisang tao lang ang nagpapahalaga? Matatawag pa ba yung galawan na pandalawahan kung palaging nagiging makasarili ang isa? Simulan na natin sa Sana Lord, ang dulang sinulat ni Macris Magboo Orpilla tungkol sa mag-asawa na ang mister ay walang ibang minahal kundi ang sarili niya. Ito na po ang dula na tatawagin nating tira-tirang awa. Pakisalin nga yung bagong lutong sinigang sa lagayan. Pakiayos mo na rin yung mga paninda sa harap. Opo, Ate Diana. Grabe, ang dami nating suki ngayon ah. Mukhang dadami pa, lalo mamayang tanghali. Sana nga, Kate. Kailangan natin to. Pang tuition ng mga bata at gamot ni tatay rin eh. Isama mo na rin na pambili mo ng vitamins at pang check-up at pang paanak. Hindi mo ba kailangan magpahinga? Kabuhanan mo na. Naku, wala to. Sanay na ako. Pang-5 ko na to, kaya alam ko na kung game na ba o hindi pa. Eh, hindi pa naman sumasakit, kaya laban lang. Diana, may pera ka ba dyan? Mag-aambagan daw kami mamaya para sa birthday ni paring Jun eh. Lando, hindi ba pwedeng tumulong ka muna rito? Wala akong ekstrang pera para sa inuman, ha? Aba, hindi ba ako ang inspirasyon mo? Kung wala ako, wala kang eatery. Hindi pa ba malaking tulong yun? Ay, wow, sa logic tong si Lando ah. Alam mo, umalis ka na nga lang. Nagtatrabaho kami rito eh. Oo na, alis na. Baho naman dito, may ulam at may usok pa. Eh di siya na mabango. Eh, hindi mo lang pinagpapawisan kasi batugan. Anak, huwag mong siksikin si baby habang dumidede siya. Ay, Diyos ko, lalo pang nilakasan. Lando, pakisuyo naman si Tonton. Ayaw tumigil sa kakaiyak eh. Eh, bakit ako? Ikaw ang nanay, di ba? Marunong ka naman dyan. Sanay ka na. Manonood pa ako dito sa TV. Sarap-sarap na higa ako dito sa sopa tapos utusan mo ako. Ay, Lando, pagod na ako ha. Simula umaga ako nagluto, naglaba, nagtinda sa eatery. Ngayong gabi, hindi mo ba ako pwedeng tulungan? Kahit ngayon lang? Mapupuyat ako. Bukas, sige. Subukan ko kasi kasuhin sila pagkatapos ng laro namin ng basketball. Bawal ako mapuyat ngayon. Kailangan makondisyon ako sa game eh. Grabe. Sana all maaga natutulog at hindi napupuyat. Ay, naku. Shh, Tana, anak. Kakabagan ka ng kakaiyak mo eh. Ano ba yung mga batang yan? Napakaingay. Matutulog na ako eh. Ate Diana, nasa labas si Aling Cora. Sige, papasukin mo na dito sa may kusina. Diana, heto.
Nagluto ako ng ginataan para sa'yo at sa mga apo ko yan. Naku, salamat po, Nay Cora. Sana si Lando may ganang magluto kahit minsan. Aba, huwag mo namang sisihin si Lando, Diana. Bata pa yung anak ko. Hayaan mo at magmamature din yan. Ha? Bata pa? Nakailang gawa na nga siya ng bata eh. Diana! Nay, ilang taon pa ho ba ang kailangan para mag-mature ang anak ninyo? 32 anyos na si Lando. Maglilima na ang anak namin, Nay. Parang lumalabas, pang-anim ko siyang anak. Diana, nagre-reklamo ka ba? Alam mo naman nung pinakasalan mo si Lando, nasunod yan sa layaw. Hindi yan nahihirapan kaya binabalaan kita noon pa, di ba? Pero sumigi ka pa rin. O ayan. Ate Diana, nasa labas si Kagawad. Kinukuha ang order niyang mga barbecue. Tinatawag ka para makapagbayad daw siya. Naku. Sige, ako nang lalabas. Ikaw na muna ang bahala kay Nanay Cora, ha? Aba, tingnan mo tong babaeng ito. Iniwan ako rito, nag-uusap pa kami. Sakto talagang dating ni Kagawad. Nailigtas ko si Ate Diana sa sama ng loob na dulot ng biyanan niyang konsentidor sa pagiging batugan ng walang kwenta niyang anak. Painom nga ng tubig, Kat. Sige ho. Paano ka naman hindi mauuhaw? Pangit ng tapas ng tila mo. Heto po, Alicora. Uminom na kayo ng tubig. Malamig na malamig yan. Nilagyan ko pa yan ng yelo. Para mapaos kayo. Asa na ba yung si Diana? Inuna pa niyang kausapin ng customer kaysa sa akin. Wala man lang pagpapahalaga sa akin talaga yung babaeng yan, oo. Ay, wow! Self-importance. May pagmamanahan talaga ang anak niya. Pareho silang pa-importante. Wala na nga silbi kung makamando pa tong mag-inang to. Ay, nako. Kawawa naman si Ate Diana. Okay na ako sa tubig. Ano? Nasaan na si Diana? Aling Cora, pasensya na po kayo. Busy lang talaga si Ate Diana. Alam niyo na, bilang breadwinner ng kanyang family of 6 na malapit na maging 7. Tapos, kabuhanan pa niya kaya medyo emotional. Ang sabihin mo, may kasamaan ng ugali talaga yung amo mo. Kundangan kasi dapat hindi na yan pinakasalan ni Lando nung nabuntis niya. Ano ba kung high school pa lang silang magkasintahan? Hindi naman sila bagay. Opa, hindi talaga sila bagay dahil bukod sa maganda si Ate Diana, napakasipag at responsable pa. Ang anak niya, yung anak niya kaya walang kwenta. Kat, ano ba? Nakatitig ka lang riyan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Parang pataas-taas pa yung kilay mo, Aling Cora, si Kuya Lando nga lang pala kasi sabi kanina puntahan niya raw siya sa basketball court kapag napadaan po kayo rito. Talaga? Na-miss na ako ng anak ko. Opo! Sigurado po yun. Baka mas mabuti rin kung pupuntahan niyo na siya ngayon. Para sa kanya yung mas malaking lagayan ng ginatan, hindi po ba? Baka lumamig yan. Hindi pa naman kumakain ng malamig na pagkain ng anak niyo. Oo. Siyempre, para sa anak ko ito. O siya, makaalis na ka. Nakakahiya namang mang-istorbo sa mga taong busy. Lando, pakikuha naman yung mga sinampay sa likod bahay. Mukhang uulan eh. Mamaya na, wala pa namang ulan eh. Ay, kailan ka pa kikilos? Paano kung biglang bumuhos? Ako na naman mag-isang kikilos. Kung atat ka pala, ikaw na lang kumuha. Ikaw naman ang magaling dyan di ba? Istorbo ka, kita mo naglalaro ako dito sa cellphone eh. Yan, minalas tuloy. Namatay ako. Ay, pasensya na ho, senyorito, ha? Naistorbo ko ang paglalaro ninyo. Ay, huwag kang maingay, Diana. Umiiyak na yung mga bata. Ang ingay mo kasi. Ay, wow! Kasalanan ko pa? Oo naman. Nananahimik na nga ako rito. Wala naman akong ginagawa. Talak ka pa ng talak. Kaya nga ako nagtatalak
dito eh. Dahil wala kang ginagawa. Ako na lang ang lahat. Ako na lang lagi. Eh, magaling ka nga, di ba? Eka nga, napapadalas na yung pagsagot-sagot mo ng pabalang, ha? Hindi porke buntis ka, hindi kita papatulan. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan? Hindi ka na nahiya? Ang kapal ng apog mo? Aba, Pagod na ako, Lando, ha? Tumulong ka naman kahit kaplastikan lang. ako, tigil-tigilan mo ako, ha? Hindi ako ganyan. Kapag ayokong gawin, ayoko. Makalis na nga rito, pesteng buhay to. Mas peste ka pa sa lahat ng peste! Pwisit na to. Pero kailangan kong kumalma. Baka mapaanak pa ako ng di oras. Kulang pa ang perang pambayad ko sa ospital. Mahal, sigurado ka bang okay lang kay Ate Diana na mag-day off ka ngayon? Oo naman. Naiintindihan naman ni ate na kailangan ko magpa-check up ngayon. Alam mo naman si ate, sobrang maunawain at mapagbigay. Sayang nga lang at kay Lando siya napunta. Ewan ko ba naman dyan sa asawa ni Ate Diana? Napakakapal ng muka. 4 na ang anak, buntis pa ang asawa, tapos walang trabaho o kahit anong hanap buhay. Bumabarkada pa, ang tanda-tanda na. Alam mo, sa totoo lang awang-awa na ako kay Ate Diana. Hindi niya deserve ang ganung klaseng asawa. Asama mang isipin, pero parang sa tingin ko, mas mapapabuti pa si Ate Diana kung maghihiwalay sila ng asawa niya. Naku, si Ate Diana pa ba? Moto nun sa buhay, hindi niya isusuko ang pagiging buo ng pamilya nila kahit pabatugan ng asawa niya. Nakakaawa lang talaga siya, pati yung mga anak nila. Ay, naku. Huwag na nga natin muna silang isipin. Oh, saan mo pa ako lilibre ng agahan ngayon? Kahit saan mo gusto, mahal. Alam mo namang ikaw ang boss ko eh. Ay, wow! Sa pagiging bolero ng mister ko. Oo nga pala. Basta pagkatapos natin sa check-up at pagkatapos ng mini-date natin ngayon, balikan natin si Ate Diana sa eatery, ha? Akala ko ba day off mo ngayon? Kasi hindi ako mapakali. Kabuhanan na niya eh. Sige, pwede naman. Kaso, paano kapag gabi? Sino maaasahan ni Ate Diana? Kaldereta, kare-kare, isang order. Pakikuha na lang po dito. Salamat. Ate Diana! Oh. Ang daming tao, ha? Mag-isa ka pa rin. Akala ko ba, papatulong ka kay Kuya Lando. Naku, masakit daw ang paa niya dahil natapilok sa basketball. Bakit nandito pa rin ang mga bata? Hindi pa si Aling Sean ang nagbabantay kapag narito ka sa eatery? Masakit ang likod ni Aling Sean eh, kaya dinala ko na lang dito yung mga anak ko. Naawa naman ako dun sa matanda. Napapagod sa pag-aalaga sa mga bata. Kahit pa binabayaran ko siya ng karampot na halaga, pakiramdam ko masyado siyang napapagod. Ay, maswerte ka rin, ate. Kasi may kapitbahay ka na may malasakit sa inyo ng mga anak mo. Naku, tama ka riyan. Mas may malasakit pa nga si Aling Sean sa mga anak ko kaysa sa sariling tatay nitong mga batang to. Ay, naku, ate. Huwag mo nang stressin ang sarili mo. Yung pag-iisip mo dyan sa tatay nila, naku, huwag mo nang isipin yun. Pero mukhang tahimik naman silang 4, ha? Pati si Baby G. Behave naman sila. Basta may tinapay, tsaka may hawak na laruan. Parang mas behave pa nga sila rito kaysa sa bahay. Sige, ate. Tulungan na kita. Kanino ba itong mga order na to? Sinisigaw ko ang order, kinukuha naman ng customer. Pakibigyan na lang muna ng tubig ang mga bata, Kat. Kumain sila ng tinapay kanina, kaso biglang dagsa ang mga customer. Hindi ko pa sila naabutan ng inumin. Naroon sa bag na asul. Sige. Hi, Tonton, Leklek, Jean at Binbin. Naku, ang cute niya talaga. Ay, sobrang sakit ata ng tiyan ko ngayon ah. Naninigas pa. Ay, baka stress lang to. Uy, baby number 5, huwag ka munang lumabas, ha? Hindi pa sarado ang eatery natin. Marami pang kumakain, anak. Sayang ang kita natin.
Diana! Bakit walang ulam dito sa mesa? Ano ba? Gutom na ako! Hindi ka ba nagluto, ha? Kahit tira-tira man lang sa eatery, wala! Sumakit kasi ang tiyan ko, kaya umuwi kami ng mga bata. Hindi na nga ako nakakuha ng pagkain eh. Pinakain muna kami ni Kat doon bago kami umuwi. Hindi ko tinatanong kung kumain na kayo. Ang problema ko, wala akong kakainin. Ay, basta may itlog naman dyan eh. Ikaw na lang ang magluto. May tuyo rin, may toyo at kalamansi. Mamili ka na lang kung alin ang uulamin mo. May kanin naman eh. Ano? Yan ang gusto mong kainin ko? Tapos ako pa magluluto? Ay, Diana naman. Responsibilidad mong asikasuhin ako. Pagod ako galing sa pagbabasketball. Bakit ako pa magluluto? Ay. Alam mo, hindi kita papatulan ngayon dahil humihilab ang tiyan ko. Baka kapag sumigaw ako, mapaanak pa ako rito, ha? Wala ka namang kakwenta-kwenta, kaya malamang nito, mag-isa rin akong pupunta ng ospital. Ano ba? Pwede ba? Kinakausap pa kita. Papikit-pikit ka pa dyan. Alam mo, asin na lang yung ulamin mo. O kung gusto mo, makikain ka na lang sa mga kabarkada mo. Ano? Ipapahiya mo pa ako? Sige na, pahin na lang pera. Bibili na lang ako sa labas ng pagkain. Diyan sa wallet ko, 50 pesos lang ang kunin mo. Tinipid ko ang pera para sa panganganak ko. 50? Hindi ako mabubusog dyan. O ito, may 500 ka pala eh. Kunin ko na to. Sige na. Ako, Lando! Hayop ka talaga! Ibalik mo yung 500! Mamaya na ako babalik. Pagbusog na ako. Ate Diana, ako na lang ang magluluto ngayon. Naturuan mo na naman ako eh. Isa pa, kapag nanganak ka, bubuksan ko pa rin naman tong eatery, hindi ba? Para masanay din ako na mag-isa. Maupo ka na lang muna dyan. Salamat, Kat, ha? Okay lang ba talaga sa'yo ang pagtrato sa'yo ni Lando? Ay, wala, Kat. Ganun talaga siguro. Kanya-kanyang kalbaryo sa buhay. Malas nga siguro ako dahil sa klase ng lalaking minahal ko eh. Alam mo, minsan naiinggit ako sa'yo eh. Dahil sa pagiging maalaga ng asawa mo. Ay, ate, basta kapag hindi mo na kaya, pwede namang bumitiw eh. Huwag mong ipilit kung ikaw rin ang nahihirapan. Ayoko kasing magaya ang pamilya ko sa nangyari sa amin ng tatay ko noon eh. Magkaiba naman kayo ng nanay mo, ate. Pasensya na kung medyo prangka ha. Pero hindi ka naman manlalalaki. Poprotektahan mo lang ang sarili mo at mga anak mo. Ate, pang-5 anak nyo na yan. 32 years old ka pa lang pero mukha kang laging pagod. Parang 10 taon na ang tinanda mo dahil sa pagbubuhat mag-isa ng pamilya nyo. Hindi ka man sinasaktan ng asawa mo, nakakadagdag pa siya sa pasanin mo. Buti sana kung may silbi kahit papaano. Kaso wala eh. Nga. As in, nakanganga lang siya lagi. Wala man lang kusa. Oh, mahal ko si Lando eh. Sigurado din akong mahal niya kami. Partnership ang marriage, ate. Hindi ba ikaw ang nagsabi nun sa akin? Bago kami nagpakasal ni Densyo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Kat. Pero sa ngayon, bibigyan ko pa ng chance ang asawa ko. Baka sakaling magbago pa siya kapag nanganak na ako. Ay, basta ate, nandito lang kami ni Densyo para suportahan ka. Isama mo na rin si Aling Sean at ang tatay rin mo. Diana, anak. Ha? Tatay? Anong ginagawa niyo rito? Kumain na po ba kayo? Nako, huwag kang mag-abala at hindi ako bisita. Kumain ako ng pandesal sa may terminal kanina. Heto nga at nagdala pa ako para sa inyo ng mga apo ko. Ay, maiwan ko muna kayo, Ate Diana ha. Aasikasuhin ko lang yung mga gulay para sa lulutuin mamayang tanghalian. O sige. Kumusta ka, anak? Kabuhanan mo na, hindi ba? Opo, Tay. Inaantay ko na lang na mag-labor ako.
Bakit nga pala kayo napaluwas galing probinsya? Tumawag si Kat. Nag-aalala raw siya sa'yo. Mabuti na rin at andito ako. Sinusundo ko na rin kayo ng mga apo ko. Umuwi na tayo sa probinsya. Pabayaan mo na yang si Lando. Kaya na niyang asikasuhin ang sarili niya. Aba, Tay Rene, hindi yata maganda yung sinasabi ninyo ah. Bakit pinapangunahan ninyo asawa ko? Huwag niyong turuan ng asawa ko kung paano niya ako asikasuhin at ang mga anak namin. Puro ka nga, barkada, sugal, inom. Mas madalas ka pa maglaro ng basketball kaysa asikasuhin ang mga anak mo. Kung anak kita, nakatikim ka na sa akin. Tay, tama na. Lando, manahimik ka na. Tay, umuwi po na kayo sa bahay. Nasa kapitbahay po yung mga bata. Kay Aling Sean, siguradong matutuwa sila pag nakita kayo. Mabuti pa nga, umalis na kayo rito, Tay Rene. Nakakaistorbo kayo sa pagtatrabaho ni Diana eh. Hoy, ikaw Kat! Isang tapsalog na, tsaka soft drinks. Gutom na ako. Walang iniwang pagkain sa mesa tong asawa kong magaling eh. Ba't talaga namang gusto talagang tamaan itong tamad na to? Tay, huwag na po. Parang awa niyo na. Tay Rene, ako na po munang bahala kay Ate Diana. Hoy Kat, ano? Matagal pa ba? Oo, mga 20 minutes pa. Susunugin ko pa ang tapa. Ay, lulutuin ko pa. Makamahal sa akin. Akala mo kung sino siya. Akala mo tunay na customer. Hindi nga nagbabayad eh. Sana talagang magising na sa katotohanan si ate. Diana, medyo mataas ang blood pressure mo. Hindi maganda yan. Lalo na at malapit ka ng mga anak. Magpahinga ka muna. Mahiga ka lang at huwag kang magkikilos. Naku, Dok. Hindi po pwede. Kailangan ko talagang kumayod. Huwag mong abusuhin ang katawan mo, Diana. Parang makina rin ang katawan ng tao. Napapagod, nasisira. Paano na lang kapag bumigay ang katawan mo, ha? Sige nga, paano yung mga anak mo? Dok, kailangan kong tiisin ang lahat ng to. Ako lang ang inaasahan ng mga bata eh. Pati tong sanggol sa sinapupunan ko. Nabasa ka pa ng ulan. Bakit kasi bumalik ka pa rito? Sabi ko naman sa'yo, umuwi ka na pagkatapos ng check-up mo. Sana pala, pinasundo na lang kita kay Densyo. Hindi, ayos lang. Tutulungan na kita rito. Ayos lang naman ako. Kailangan kasing kumayod eh. O ano ate, ano sabi ng doktor sa check-up mo? Bakit laging masakit ang batok mo, pati ang likuran mo? Kailangan ko nang magpahinga eh. Pero alam ko namang hindi pwede. Naprito mo na ba yung Shanghai? Kasi kung hindi, ako na lang. Ate, kaya ko na mag-isa rito. Magpahinga ka na lang. Ano, gutom ka ba? May dalang spaghetti kanina si Densyo. Tig-isa raw tayo. May chicken pa nga eh. Talaga? Oo. Sige, mukhang masarap yan para maiba naman ang kinakain natin. Sige ate, sandali kukunin ko lang. Aba, napakabango naman yung manok na yan. May dumating na salot ng lipunan. Ang aagawin pa ang pagkain na para sa buntis na asawa niya. Oh, Lando, basa ka ng ulan Magpalit ka muna ng damit. May t-shirt dun sa may sulok ng kusina. Hindi, ayos lang. Gutom na ako eh. Hindi ako nakapagtanghalian. Wala kasing pagkain sa bahay. Alam kong inuwi ni Tatay Rene yung mga bata sa probinsya, pero hindi ka man lang nag-iiwan ng pagkain ko. Diana naman! Ate Diana, kumusta nga ulit yung check-up mo sa health center? Ha? Diba naikwento ko na... Diba sabi ng doktor bawal kang mapagod? Kailangan sa'yo nagpapahinga at hindi na-stress. Tama ba ate? Oo. Naku, ewan ko sa inyo. Makaalis na nga lang. Sa isawan na lang ako kakain. Hindi naman ako pinapansin dito eh. Hoy Diana,
Magdala ka ng ulam at kanin pag uwi mo mamayang gabi, ha? Hindi man lang niya kinumusta yung check-up ko. Yes! Ang galing ko! Napaalis ko na. Tara, kumain na tayo. Wala siya. Naku, munti kang pa maagaw yung pagkain mo. May style ka pa ng pagtataboy na hindi nahahalata, ha? Alam mo namang allergic sa responsibilidad yang si Kuya Lando. Ay, magbabago rin yan. Ipinagdarasal ko gabi-gabi. Naku! Hindi lang ako sure kung makukuha pa sa dasal yan. Naku, Kat! Ha? Sumipa yung bata at parang umagos ang tubig. Ha? Ang panubigan ko, Kat! Nanganganak na ako! Dalhin mo na ako sa ospital! Hello? Kuya Lando, si Kapto. Nandito kami sa ospital ni Ate Diana. Manganganak na siya. Pwede ka bang magpunta rito? Manganganak na? Di ba sa isang buwan pa dapat? Kuya, kabuanan na niya. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Kung sana kasi sumama ka sa mga check-up ng asawa mo, di alam mo. Aba, hindi ko gusto tawag mo, ha? Sino ka ba? Assistant ka lang naman ni Diana. Ay, wala namang mangyayari kung makikipagtalo ako sa walang kwentang tao. May stress lang ako. Diyos ko, Ali. Lord, give me patience. Yung marami. Ano sabi mo? Ha? Ay, bahala ka na lang. Pero sinasabi ko ngayon na nandito kami sa ospital. Manganganak na si Ate Diana sa pang-5 niyong anak. Pumunta ka na rito dahil uuwi na rin ako maya-maya. Walang tatao sa eatery. Siwa mo na lang dyan si Diana. Kaya niya na yan. Sanay na yun eh. Sabi mo nga, 5 na, di ba? Sige na. May gagawin pa ako eh. Teka lang, pre. Sasap na rin ako. May kausap pa ako dito sandali. Wait lang, ha. Hoy, Kat. Sa susunod, piliin mo yung mga sasabihin mo, ha. Utusan ka lang ng asawa ko. In short, katulong. Akala mo kung sino ka magsalita. Sige na. Oh! Ay, wow! Binalaan pa ako at ano raw? Utusan? Katulong? Ay, matapobre pa. Wala namang binatbat. Pweh, hayop na landong to. Nakakapanggigil ng laman. Naku, nakakagigil. Ay, Kat, kalma. Puntahan mo na si Ate Diana. Oh, pero nakakainis talaga! Kat, ano? Nakausap mo na ba si Lando? Pupunta na ba siya? At kasi hindi ko makontak eh. Gusto mo ba subukan tawagan? Baka magpunta kapag ikaw ang kumausap sa kanya. Sige. Pahiram ng phone mo. Sige ate, idadial ko lang. Ayan ate, naririnig na. Hello? Lando? Nasa ospital ako. Pwede ka bang pumunta? Diana, bakit ba? May ginagawa ako ngayon eh. Kaya mo na yan. Ano? Ay, bakit kasi tumatawag ka pa? Sayang lang yung load eh. Nagkausap na kami ni Kat kanina. Anong nagkausap na kayo? Tapos hindi ka pa rin pupunta? Kaya mo na yan. 5 bata na yan eh. Hindi ka pa ba sanay? Iirin mo lang na mabilis para makauwi ka kagad. Pero, kailangan kita rito eh. Nakabuyang-yang lang ako sa isang sulok. Hindi nga malinis tong kamang pinaglipatan sa akin eh. Ano ba, Diana? Ang dami mo namang reklamo. Lando, baka mamatay pa kami ng anak mo sa infeksyon dito. Parang amoy dugo pa ng naunang nanganak. Hindi rin ako inaasikaso ng mga nurse at doktor. Wala pa rito si Doc Alma. Kaya hirap na hirap ako. Please, pumunta ka na. Sige nga, ano gagawin ko dyan, ha? Ano magagawa ko? Hindi naman ako doktor, hindi rin naman ako may-ari ng ospital. Sabi sa'yo, iiri mo na lang mabilis yung bata para wala lang
walang issue. Umuwi ka na agad. Sige na. Ang sensitive mo naman mga anak. Masamang magmura pero minumura kita at ang ina mo walang kwenta na hindi ka man lang tinuruang magpahalaga sa ibang tao. At sa asawa mo, minumura ko kayo ng 200,000 beses sa isip ko ngayon, Lando. Tapos, kapag nagmura ka, anong nakakomplish mo, ha? Ano ba, Diana? Hindi ko maintindihan nung pinuputok ng butya mo eh. Andiyan naman sikat, di ba? Utusan mo na lang kung anong kailangan gawin. Kaya ka may katulong eh. Putek na yan, Lando! Kapag hindi ka nagpunta rito sa loob ng 1 oras, lalayasan talaga kita! Buwisit ka! Ah! Kat? Ate, buti naman gising ka na. Nag-alala ako sa'yo. Ang baby ko. Kumusta ang baby ko? Mabuti na lang din dumating si Doc Alma kagad kahapon. Okay naman ang baby mo. Nasa nursery pa ngayon dahil medyo maliit daw ang timbang. Baka dahil lagi akong pagod, kaya kahit sapat sa gulang ang anak ko, mas maliit pa rin siya sa karaniwan. Baka 2 gabi lang naman daw, ate. Sabi ng pedya. Dumaan kanina kaso natutulog ka pa. Ganon. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Pasensya ka na, Kat, ha? Naku, ate. Sa 4 mong anak, hindi kita nasamahan. Mabuti na rin tong kahit sa pang 5 man lang nabantayan kita. Ay, maraming salamat talaga, ha? Siya nga pala, pwede na raw ba akong kumain? Soft diet pa lang daw. Pero wala pang rasyon ng pagkain. Teka, bibilhan na lang kita ng lugaw. Naku, wag na. Umuwi ka na at magpahinga. Magpapatulong na lang ako sa inyo ni Densyo kapag malapit na akong lumabas, ha? Sigurado ka ba, ate? Oo naman. Sanay na ako sa ganito. Sige, ganito na lang. Uuwi muna ako para makaligo. Tapos babalik ako mamayang hapon. Salamat, Kat, ha? Pero kahit sa eatery ka na lang magpunta mamaya, kaya ko na to. Ay, nako. Mapilit ka talaga, Ate Diana. Sige. Basta tawagan mo kami ni Densyo kapag lalabas na kayo ni baby girl, ha? O sige. Katarina ang ipapangalan ko sa anak ko. Katarina? Oo. Wow! Kapangalan mo! Kat, maraming salamat sa mga tulong mo, ha? Gusto kong ipangalan sa'yo ang baby ko para lumaki rin siyang mabait, masipag, maaasahan, at matulungin na kagaya ng ninang niya. Bakit naluluwa ako? Grabe ka naman, ate! Diana, pwede ka nang lumabas mamayang hapon. Maraming salamat, Doc Alma. Nagkautang na naman ako sa inyo. Hindi ka na naman nagpabayad. Ay, naku, wala yon. Bukod sa doktor mo ko, kaibigan mo rin ako simula pa ng elementary tayo. Kaya wag mo nang isipin yung utang na yun. Ninang din ako ni Tonton. Kaya dapat lang na asikasuhin ko ang nanay niya. Naku, mare ko. Maraming salamat pa rin. Sorry for asking, ha. Pero ilang araw ka na dito at si baby, pero wala pa rin si Lando. May sakit ba siya? Sakit sa utak siguro, Doc. Hindi ko na muna iniisip dahil baka ma-stress lang ako. Ay, nako, Diana. Hindi mo kailangan mahirapan, ha? Mahalin at alagaan mo rin ang sarili mo. Para mas magkaroon ka ng lakas na mahalin at alagaan na rin ang mga anak mo. Ay, alam ko naman yun. Hindi ko lang maiwasang manghinayang sa 15 taon naming magkasama ni Lando. Mas panghinayangan mo kung magkakasakit ka o mauubos ang katawan mo dahil sa pagpasan mo mag-isa ng pamilya nyo.
Aba, may supot ng pagkain ah. Sabi ni Kat, pupunta rito si Lando para sunduin kami ng anak namin. Pasalubong kaya niya sa akin to? Aba, mukhang natauhan na ang asawa ko. Ang bango. Chicken at spaghetti. Ito pa naman ang gusto kong kainin. Naalala ko na bago ako manganak, dapat kakainin namin to ni Kat eh. Napanaginipan ko pa nga to nung isang gabi. Diana, ano ginagawa mo? Lando, nakapagbayad ka na ba? Pwede na tayong umuwi? Inaasikaso pa yung papel doon sa baba. Tinulungan na nga ako ng doktor na kaibigan mo eh. Siya na yung nagpalakad sa sekretary niya. Ang haba naman kasi ng pila, ubos oras. Ako na nga ang naglakad ng lahat. Magbabayad ka na nga lang. Iniasa mo pa sa iba? Hindi ka na nahiya? Inutusan mo pa talaga ang sekretarya ng doktor na hindi naningil kahit isang kusing sa pagpapaanak sa 5 anak mo? Ano ba naman, Diana? Ngayon na nga lang tayo nagkita eh. Talak ka pa ng talak. Kasalanan ko ba na hindi ka nagpunta? Halos 4 na araw kami rito ng anak mo, no? Ang mga papeles ng guarantee, pati malasakit, ipinakisuyo ko na nga lang kay Kat at Densyo dahil hindi kita mautusan eh. Tapos ngayon, nagre-reklamo ka pa? Oo na, oo na. Wala namang magaling sa'yo kundi yung mga alipores mo eh. Haka na yung pagkain ko. Bakit mo kasi pinapakialaman? Hindi pa ako nagtatanghalian. Pagod na ako sa biyahe papunta rito. Ano? Pagkain mo? Oo, bakit? Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Baka pwedeng sa akin na lang yan. Ilang araw rin akong kumain ng walang lasa dito sa ospital eh. Alam mo, selan mo eh, no? May pagkain ka naman dito ah. Yung rasyon ng ospital dapat kinain mo kanina. Nag-inarte ka pa na walang lasa. Lando, sabi ko gutom din ako. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin kumain ng spaghetti at manok. Eh kung gutom ka, magpabili ka na lang kay Kat pag-uwi natin. Last money ko na to. Hindi mo naman ako iniwanan ng pera nung nanganak ka eh. Nahingi lang ako kay nanay. Tapos gusto mo pang kunin? Hindi ka ba naawa sa akin? Gutom na ako oh. Umalis ka dito. Ano? Ako pa aalis? Kakainin ko muna to. Mamaya na tayo umalis pagdating ng papeles mo for discharge. Huh? Lando. Bango-bango pa naman ito. Alam mo, huwag ka na lang mainggit masyado. Mamaya na lang, pag-uwi natin, bumili ka. Baka may sukli pa yung binayad mo kanina sa kahera. Sabi kasi, iabot na lang daw yung sukli mamaya eh. O ba, si paring Arnel, tumatawag. Teka, hagutin ko lang to ah. Importante to. Yung pagkain ko, huwag mo kakainin ha. Ba't teka? Diana, anong ginagawa mo? Ano ba? Ba't mo inago yung cellphone ko at hinagis mo dyan sa sahig? Nababaliw ka na ba, ha? Nabasag yung cellphone ko, oh. Regalo sa akin to ni nanay. Baliw ka na talaga. Baliw? Ako baliw? Oh, baliw ako! Baliw ako dahil nagtiis at nagtiyaga ako sa'yo ng 15 taon! Tingnan mo ang paniligaw mo. Nakakaya sa ibang tao rito. Ano, sa bahay ka na lang magtatatala ka. Pinagtitinginan na tayo at pinagbubulungan. Ka pa talaga nag-inarte, nakakahiya ka. Nahihiya ka sa kanila? Putik na yan! Nahihiya ka sa ibang tao pero sa akin hindi! Tumigil ka na, ano ba? Sinira mo na nga ang cellphone ko, nagdadrama ka pa dyan. Ay, naku. Yan pa yung postpartum depression na tinatawag nila. Alam mo, tigil-tigilan mo na yan, ha? Pang mayaman lang yan. Wala tayong pera. Huwag ka na makiuso. Anak lang. Ang mayaman! Alam mo bang wala na akong ibang inisip simula pagmulat ng mata ko kung hindi ang kumita ng pera, ang mag-alaga ng mga bata at magkasikaso sa bahay? Depression? Wala akong oras para magkaroon pa ng sakit o depression na yan! Dahil buong oras ko, buong buhay ko, nakalaan sa'yo at sa mga anak natin! Wala akong kahit ni katiting na oras para isipin ang sarili ko! Nag-iinarte ako? Nagtatatalak ako? Hay!
ang mukha mo! Sukdulan na to! Nanginginig ako sa galit ngayon! Kaya lumabas ka na kung ayaw mong yung mukha mo naman yung basagin ko! Maghiwalay na tayo! Yan! Sabi na tumigil ka na eh. Hiwalay agad. Napaka-OA mo. Sinasabi mo lang yan dahil ilang buwan kang walang dilig. Hindi ko naman kasalanan ah. Oh, lagi kang busy. Ayaw mo rin magpagalaw. Kaya kapag gusto mo na huwag kang gagapang palapit sa akin ha, tumigil ka na nga. Ang ingay mo. Oh, sumpal mo ba ako? Pasalamat ka, hindi ako nananakit ng babae. Sana nga sinaktan mo na lang ako ng physical eh! Dahil ang sugat at pasa sa katawan, gumagaling. Pero yung sa puso at isipan ko, habang buhay ko ng pagdurusahan to! Ewan ko sa'yo. Ang dami mong pinagsasasabi. Alam mo ka na, alis na ako. Pinapunta-punta niyo pa ako rito. Abala na ka, binasag mo pa sa cellphone ko. Yan! Sa'yo na rin yung pagkain na yan. Dahil lang sa pagkain, naghamon ka pa ng hiwalayan. Napakaisip bata mo! Lumayas ka na! Labas! Labas! Tana, baby. Huwag ka nang makipag-contest kay nanay. Kat, mali ba ako? Sobra naman na kasi yung pagiging selfish ni Lando eh. Hindi man lang niya ako naiisip. Pati ang mga anak namin parang baliwala lang sa kanya. Ate, Tana, makakasama sa iyong pag-iyak. Baka bumuka pa yung tahi mo. Saka, nai-stress din si baby, oh. Kasi umiyak yung nanay niya. Hindi ko na talaga kayang makisama kay Lando. Kat, uuwi na kami ni Baby Katarina sa probinsya. Itong karinderya, kung gusto mong ipagpatuloy, iiwan ko na lang sa'yo. Bayad naman na ang renta nito hanggang 3 buwan. Sigurado ka na ba dyan, Ate Diana? Ni minsan noon, hindi ko naisip na umalis dito dahil malaki ang kinikita ng karinderya natin. Pero gusto kong lumayo kay Lando. Magsisimula kami ulit ng mga anak ko sa probinsya. Paano po kung sumunod din siya doon sa probinsya niyo, Ate Diana? Tatanggapin mo ba? Sa ngayon, ni anino niya ayoko makita. Marami kaming kamag-anak sa probinsya. Hindi niya ako malalapitan at nahahanap kung ayaw ng mga tiyuhin at pinsan ko. Siguradong ito rin ang gusto ni tatay. Ay, hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin dahil para rin sa ikabubuti mo yan. Pero ang sakit dito sa dibdib, Kat. Para akong pinapatay sa sakit. Ate, mas mahihirapan ka kung patatagalin mo pa yan. Mahalin mo muna ang sarili mo. Mas masakit kapag mas tumagal pa ang paghihirap mo. Diana! Diana! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Diana! Mahal, sa labas na naman si Lando. Nagwawala na naman. Pakitawagan mo ulit yung polis, Densyo. Diana! Nasaan ka ba, ha? Ilabas mo yung mga anak ko, Diana! Sige, ito. Tinatawagan ko na. Huwag mo na lapitan at baka magbasag na naman ang bote yan. Nung isang araw, munti kang kapag mabubog dahil sa alat niya. Ay nako, kung pwede lang isako yung silando at ipaanod sa ilog, ginawa ko na eh. Pero wish talaga sa buhay. Wala nang ambag sa lipunan, nagiging salot pa. Diana, ka ba? Labas na! Anak! Lando! Anak, tama na! Nawawala si Diana eh. Pati yung mga anak ko, dala-dala niya yata eh. Nako, ayan yung nanay. Magtatatalak na naman yan. Hindi na sila nahiya. Sila na lang lagi ang topic ng mga chismis dito sa lugar natin. Huwag mo nang hanapin yung walang kwentang asawa mo. Kung makapagmataas, akala mo kung sino. Ay nako, maswerte na nga siya at ikaw ang napag-asawa niya. Tapos ayun, iniwan ka pa. Sinabi mo pa. Ay, mabuti na lang talaga nakaalis na sila Ate Diana dito. Ako nga nai-stress sa mag-inang yan eh. Paano pa kaya si Ate Diana?
Kat. Pwede ba kita makausap? Kung nakainom ka, huwag ka nang mangulit dahil hindi kita kakausapin. Hindi ako lasing. Sa katunayan, kauuwi ko lang. Naghanap ako ng trabaho. Densyo, mahal! Pakisakay sa jeep itong 3 basket. May kakausapin lang akong asungot. Mukhang hindi lasing. Naka-long sleeves eh. Tapos nakabalat na sapatos. Ay nako, hindi naman ako tatantanan nito hanggat hindi ko kinakausap. Kaya, sige na, for world peace. Okay, balikan kita agad. Oh, ano ba yon? Anong kailangan mo? Si Diana. Si Diana at ang mga anak namin. Ano? Kailangan mo sila? Oo. Parang awa mo na. Ituro mo na kung nasan sila. Nakailang balik na ako sa probinsya pero wala daw doon, sabi ni Tatay Rene. Kailangan mo si Ate Diana at ang mga bata? Para saan? Para may bubuhay ulit sa'yo? Kat, pwede ba? Nagbago na ako. Naghahanap na nga ako ng trabaho, oh. Hindi na rin ako bumabarkada. Nagpapatawa ka ba? Kahapon nga lang nakita ka namin ni Densyo na nakikipag-inuman kinakulas na kapitbahay namin. Tapos, hindi ka pa pala bumabarkada ng lagay na yon? Bakit ko nga ba pinapaliwanag ang sarili ko sa'yo? Basta, kailangan ko si Diana. Ituro mo na kung nasan siya. Hindi mo nga kinukumusta man lang ang mag-ina mo. Baka kung tinanong mo pa ako kung kumusta sila, baka naniwala pa ako sa acting mo. Naku, Lando, please lang umalis ka na. Hindi mo ako madadaan sa padrama-drama mo. Alis na! Peste naman, Kat, oh. Hirap na ako kakaisip kung anong ginawa ko masama para iwanan ako na mag-ina ko. Peste? Baka sana naiisip mo na ikaw ang peste. Kaya ka nilayasan ng mag-iina mo. Kasi batugan ka, makasarili ka at wala kang pagpapahalaga sa ibang tao. Lalong-lalo na sa asawa mo. Pwede ba? Hindi naman ako nang bababae, ah. Wala naman ako ibang inuuwian. Sila lang. Ano ba gusto niya? Alam mo, sobrang nakakatawa yung joke mo. Saka na lang tayo mag-usap kapag hindi ka na tanga. Hindi utang na loob sa'yo ng asawa mo na naging loyal ka sa kanya. Ano kung loyal ka? Wala ka namang kwenta. Alam mo, ikaw sumasobra ka na, ha? Lando! Huwag mo sinisigawan ang asawa ko. Kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso, umalis ka na! Huwag mo kaming guluhin dito dahil sa problema mo sa pamilya mo. Gusto ko lang naman malaman kung nasan si Diana at mga bata, eh. Mahirap ba yun, ha? Oo, mahirap talaga. Tama yan. Mahirapan ka. Panahon na para ikaw naman ang magdusa. Sobra ng pagpapahirap mo sa pamilya mo. Ilang buwan na rin simula nung umalis sila at sinisiguro ko sa'yo, hindi ka nila hinahanap. Ba't talagang binibisit mo ako, ha? Ano? Naku! Densyo! Densyo, tama na! Densyo! Masasaktan lang ang kamao mo sa walang silbing lalaking niya. Tama na, Densyo! Wala kang ang kwentang tao. Hindi ka pa marunong makipagsuntukan. Pasalamat ka. Tatay ka pa rin ng mga anak ni Ate Diana. Dahil kung hindi, baka nilumpo na kita. Wala kang kwenta. Ayop ka. Papapulis kita sa panggugulpi mo sa akin. Gawin mo! Huwag yung puro kasatsat. Takablatter ka na sa mga pulis dahil sa ilang gabi mong panggugulo rito. May CCTV camera din kami na pinalagay para sa susunod na manggulo ka, wala ka nang kawala. Ayop ka, Densyo. Masayop ka! Tingnan natin kung anong sasabihin ng mga pulis. Ikaw ang unang nagtangkang manuntok. Inilagang ko lang at ginantihan ang suntok mo. Ngayon,
Sino sa palagay mo ang dapat na magpapulis sa ating dalawa? Tara na. Iwanan na natin yan. Sayang ang oras natin sa kanya. Hello, Ninang Kat. Eto si baby, oh. Kita mo ba? Parang hinipan. Ang laki na. Ate Diana! Kumusta kayo ni baby? Ang cute-cute talaga ng inaalok ko. Yung mga bata, kumusta na? Okay naman kami. Eto, kauuwi lang din namin. Naglaro ang mga bata sa farm ni Chopilo. Enjoy na enjoy sila. Bukas sa palaisdaan naman kami pupunta. Ikaw, kumusta? Si Densyo, yung karinderya, malakas pa rin ba? Okay naman kami ni Densyo. Ang eatery natin, oo, malakas na malakas pa rin, as usual. Buti na lang talaga, nakuha ko ang timpla ng mga putahe mo, ate. Kaya walang umalis na customer. May assistant na rin ako ngayon. Ano? Assistant? Oo, ate. Si Densyo. Tuwing umaga na lang siya pumapasada. Kasi kapag tanghali, nasa eatery na. Para raw hindi ako mapagod. Pero kukuha rin ako ng totoong assistant kapag may pumasa na sa mga pagsubok ko. Wow ha! Ang taas ng standards mo yata sa assistant. Oo naman! Sa bagay, dapat kasing sipag mo at kasing galing sa kusina. Mabaw ka din sa tao. Tama naman, kailangang mamili ng mabuti. Uy ate, blooming ka ah. Namumula yung mga pisngi mo. Lumalabas ang ganda mo dyan sa probinsya. Sabi nga rin nila tatay at mga pinsan ko, siguro dahil masaya talaga ako rito. Marami ring katuwang mag-alaga sa mga bata. Spoiled na nga sa mga tito at tita at maraming lolo at lola mga anak ko rito. Ay nako, buti naman kung ganun ate. Masaya ako na masaya ka. Ay, tinatawag ako ni Tonton. Tatawagan kita ulit mamaya ha, pagkaligo ng mga bata. Mamaya ulit tayo magtsikahan. Okay ate, stay pretty and happy. Kunento kay Ate Diana yung pinagagawa ng ex niya? Ay naku, narinig mo naman kung gaano kasaya ang boses ni ate. Ayoko nga masira ang mood niya. At saka isa pa, never naman nagtanong si Ate Diana tungkol kay Lando simula nung umalis siya. Mabuti na rin kung ganun. Magugulo lang ang buhay nila kapag pumasok na naman sa eksena si Lando. Ay nako, winawarningan ko si Tatay Rene kapag nakikita natin sa terminal ng bus si Lando, kaya na itatago kaagad nila si ate at ang mga bata. Pero siguro darating din ang panahon na hindi na natin maitatago sila Ate Diana. Kahit hindi karapat-dapat si Lando sa pamilya niya, nakakaawa pa rin minsan eh. Sinayang niya yung isang magandang pamilya. Sinayang niya lang din si Ate Diana. Ay nako, totoo. Kaya nga ikaw, wag na wag mo kong sasayangin, ha? Oo naman. Ikaw pa ba? Mahal na mahal kita eh. Kung pwede nga lang ako na magluto sa eatery, gagawin ko para lang hindi ka mapagod. Sus! Bolero! O siya, kain na para makapaghugas ka na ng plato. Yes, boss! Anak, 2 taon na simula nung lumipat kayo rito sa probinsya ng mga apo ko. Hindi mo pa rin ba kakausapin si Lando? Araw-araw siyang tumatawag sa akin nitong nakaraang buwan. Tay, wala naman hong magbabago kahit magkausap pa kami. Masaya na kami ng mga bata. Hindi naman namin siya kinailangan noon at mas lalong hindi namin siya kailangan ngayon. Alam ko anak, pero mas mabuti na yung may closure kayong dalawa. Para hindi na siya aasa. Tay, wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Ni minsan, hindi naman niya inalala ang nararamdaman ko noon. Bakit
pa siya pag-aaksayahan ng panahon ngayon? May trabaho na raw siya. Nag-aral daw siya ng vocational course. At ngayon, gusto niyang magpadala ng pera sa mga bata. Kaya kong buhayan yung mga anak ko. Tay, malakas ang kita ng karinderya na itinayo ko sa may palengke. Alam ko naman, anak. Kaso lang, tatay pa rin ang mga anak mo si Lando. Ayoko sanang lumaki ang mga bata na may hinanakit sa buhay dahil hindi kumpleto ang pamilya nila. Ayaw niyong lumaki ang mga apo niyo ng tulad ko? Na bitter dahil iniwan ng nanay? Tay, magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi tayo binalikan ng nanay mo hanggang sa mamatay na lang siya sa sakit. Pero ang mga anak mo, gustong balikan ng tatay nila. Sana maisip mo yon, anak. Ayoko kay Lando para sa'yo. Hindi magbabago yun. Tay. Pero hindi rin natin mababago ang katotohanan na tatay siya ng mga anak mo. Pag-isipan mo, Diana. Uy, Kat! Ate! Good evening! Kumusta na ang inaanak ko? Patingin nga? Oh, heto na si Lucio. Ang lusog, di ba? Namumulubi kami ng tatay Dencio niya sa pagbili ng gatas. Sayang talaga, wala akong gatas na katulad mo. Ang laki sana nang natitipid namin. Mahirap din magpa-breastfeed. Okay na yan, at least hindi ka masyadong pagod at puyat. Blooming ka pa rin. Siyempre, ate. Alagang-alaga ako ni Dencio. Aba, mabuti naman. Ate, sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Ay, matagal naman na siguro ang 2 taon at 6 na buwan. Ikaw ang bahala. Kami naman ni Dencio, nakasuporta lang sa mga desisyon mo. Masasabi ko naman na medyo nagbago na talaga si Lando. Pumapasok daw araw-araw sa trabaho, sabi ni Kuya Paeng. Kasama niya sa trabaho ang bayaw ko. Araw-araw daw kasing tumatawag kay tatay. Kahit daw yung mga bata na lang ang makausap niya. Gusto rin daw niyang magbigay ng pangmatrikula dahil mag-aaral ng 3 bata sa pasukan. Ikaw ate, ready ka na ba na makausap siya? Sa tingin ko, oo. Hindi na ako na babother kapag naiisip ko siya. Para na lang siyang isang masamang panaginip. Sige ate, sana maging maayos na ang lahat. Lando. Diana. Wala nang ibang pag-uusapan, Lando. Yung mga bata na lang ang topic natin. Hana, I'm sorry. Hindi kita naalagaan. Naging pabigat pa ako sa'yo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako. Susiyuin kita at kapag tinanggap mo na ako ulit, aalagaan kita at mamahalin. Hindi na. Hindi kita kailangan, Lando. Kaya lang ako nakipag-usap sa'yo dahil gusto mo raw suportahan ang pag-aaral ng mga anak ko. Kung tungkol doon, sige mag-usap tayo pero kung sa ibang bagay, wag na lang. Diana. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo noon pa. Siguro naman napagtanto mo na rin kung bakit humantong sa ganito, di ba? Walang magbabago sa pasya ko, Lando. Miss na kita, Diana. Wala akong pakialam. Kahit magbigay ka pa ng pagmamahal at atensyon ngayon, hindi ko na yan kailangan. Ibigay mo na lang yan sa mga anak natin. Tumawag ka na lang ulit kapag gusto mo nang pag-usapan yung mga bata, ha? Diana, teka. Ay, nakakaloka. Anong akala niya? Tumatanggap ako ng recycled na basura? Hindi na, no? Makakain na nga lang ng masarap na fried chicken at spaghetti.